Bangka? Yun ang bangka, ha? Then sometimes so meron din pong ibon na kingfisher. Anong, nakada mo sa makukuhanan siya? Sir, hindi po lagi. Minsan lang po. Pag umaga. Ganun. Pero ngayong hapon po nakakita rin ako ng isang kingfisher. Okay sir, magandang hapon po. Ako po si Jinky at siya naman po si Loloy. Magandang hapon. Siyempre, una po sa lahat ay nice ko po kayong i-welcome dito sa Puerto Princesa sa Torino River National Park. Kung saan po ay sasamahan namin kayo ngayon ni Luloy sa naibang mangrove interpretate paddle boat. Kami po ay isang CBST, Community-Based Sustainable Tourism, na magkatimbang po at isinulong ng Conservation International, Palawan Conservation Corps, and local community ng Barangay Cabayuco. So, ang pangalan po ng ilog na to ay Sabang River. Hinango naman po sa pangalan ng baryo na ito na Sabang. At ang bukani naman po ng ilog na yun ay tinatawag naman po na Puyoy-Puyoy na ang ibig sabihin po ay native term ng isang bulsa or packet. So, yun naman po ay nanggaling sa mga Batas tribe na unang nakatira sa lugar na ito. At ang tubig naman po sa ilog na to ay brackish water. Ang ibig sabihin po nun, pinaghalong tubig alat at tubig tabang. 2% po na tubig alat at 1% lamang ng tubig tabang. Baka? So, sa Pilipinas po ay may sinasabing 47 species ng mangrove. Oh sir, there's a kingfisher. Lloyd, can you stop the boat? Yan sir, kingfisher. Babaeng rabbit. Ayan. Yung pula na yan, mama, no? Sir, rabbit kingfisher. Babae siya sir, babae. Oo, babae po. 5 types po kasi sir ng kingfisher na meron dito. Ayan siya. Yung lalaki sir, may grip siya na kulay puti. Andiyan pa ba, Loy? Lumipad na. Kanina lang nakita ko yung kulay sky blue. So, hindi lahat ng kingfisher red ang kulay. Yes, sir. Parang reddish yung nakita ko eh. Meron ding orange at saka blue. May orange at blue din. Quiet ang nakapin. So, sa ilog na to ay meron pong 4 na types ng mangrove na makikita natin. Yun po yung babae, lalaki, tabigi at bubain. So, ngayon naman po ay ipapakilala ko yung pagkakaiba ng babae at lalaking bakawan. Local name po pala ng mangrove is bakawan. Bakawan, yes. Kulit ka, nahulog na tulog. So, ito po, sa kaliwang bahagi ng ilog, makikita po natin yung lalaking bakawan. Dahon po na patulis ang dulo at mas manipis, ito po. Okay. Yan po yung lalaking bakawan. Rhizopora articulata, scientific name of male mangrove. Then, buhat naman po dito sa kanang bahagi ng ilog, makikita naman po yung babaeng bakawan. Yan po yung dahon na may malapad at mas makapal. So, doon po natin sila madaling makilala. Okay. Scientific naman po ng babae is Rhizopora mucronata. Then, descending po sa kanilang bunga. So, ito po yung seeds ng babae. Yung seeds po kasi ng lalaki, hinulog na ng anak ko. Mas maliit po dito, sir, yung seeds ng babae po to. Babae yan? Yes, sir. So, ang babae ay mahaba at ang lalaki ay maiksi? Yes, sir. Okay. Maiksi po yung sa lalaki. That means, pag nag-grow ang mangrove, in one side, kung halimbawa po nag-umpisa ng lalaki dito, puro lalaki ang magiging ano yan? No, sir. Not necessarily. Halo rin siya sir. Halo-halo po yan, sir. Paano nangyayari? Kasi kung halimbawa nandito ang babae, ang seeds niya babagsak dito, na-flow din Opo, nadadala po ng agos ng tubig. Okay. Yes, sir. Kaya po naghahalo-halo na rin sila. At saka yung babae at lalaki po yung mayroong parehas na ugat na nanggagaling sa puno, pababa dito sa river. Oh, sorry. Ikakat ko po kasi meron pong monitor lizard. Saan? Yun po yung nasa ugat ng mangrove. Okay. Kalutang. Para po siyang yung ulo niya is Oo, python. tama. Ay, nakita ko siya. Yep. Madami yan sir. Maraming ba yun? Then,
Yun po, yung babae at lalaki yung mayroong parehas na ugat na nanggagaling sa puno, pababa at yung nasa ground po lamang. So ito po, yung nakahang na yan ay pangalawang ugat ng mangrove. Tinatawag naman po yan na stealth root. Still. Pathway po yan ng oxygen. Yun po yung kanyang function. So ito po yung pangalawang ugat at yun po yung unang root, yung nasa ground. So before pa po natin makita yung roots na yan, meron pa pong 2 meters long na nakabound dun sa ilalim ng putik. Which is ito mga to. Yes sir, kaya po hindi sila makatake ng oxygen. Mga sabihin natin. Ayun pa Luy, oh, may monitor research pa. Meron pa po siya bayawak sa bandang busain. Ayan. Kalayo man natin. Ayun, gumalaw. Ayun. Ayun, may Ayun, ayun. squirrel. Nasaan siya? Nasa ilalim po kasi ng ugat. Pumupunta rin sa tubig ang mga squirrel? Ano sir, sa puno lang po. Sa puno lang. Then ito po pala yung pangatlong type ng mangrove tabigi po, yung puno na parang bayabas at bunga po sa taas na parang pomelo. Aha. So yun po yung Ayan, may ahas oh. yes sir. Ito po yung ahas. Mangrove snake po yan, local name binturan. Eh pa sir, meron sa mga na part. Hindi poisonous yan, ano? Ayun sir, Poisonous po yan sir, pero hindi gaano. kita niyo po, yun, kaliwa. Kaliwa. Ito po. Ito. Ayan. Snake yan. You see that snake? Yes. Ayan. Ayan, nakuha siya. So lahat ng species ng, yung 4 na species ng bakawan, nadidetermine siya sa leaves. Opo. Okay. Then yung kanina po is yung pangatlo, is yung sa kanyang puno. Yun po yung naiiba sa 4. Para po siyang guava. Yung kanyang puno, din yung bunga na parang pomelo. Parang pomelo. Sa tatlong species po ng mangrove, yun po yung naiiba. Then yun naman po yung bunga ng tabigi. Sa English po, tinatawag po yun na cannonball. Okay. Opo. Kapag po kasi nagiging matured na siya, yung nagiging kulay brown, sumasabog po siya. Then from that, makikita mo po doon yung tinatawag naman na toy puzzle fruit. Yung laman niya po sa loob na seeds. Nasa 10 pieces po yun. Then, yung shape niya po, kapag po sa kanan lang siya. Hindi siya pwedeng mapunta sa kaliwa. Kaya po siya tinawag na toy puzzle fruit. Kaya ganung pamamaraan siya nagpaparami. Pag sabog ng ano niya, prutas niya, kalat ang seed. Okay. Yun na po yung laman niya sa loob, yung Tumutubo ulit na panibago. Ang galing. Then yung root din po nila ay magkaiba. Kung napapansin po natin, yung ugat po ng tabigi ay palapad. Oo. Tinatawag po yun na ribbon root. Then yung ito naman po yun sa babae at lalaki, tinatawag po yun na scrub root. The same lang po ng nasa taas na ugat. Then dito po yung pinakamalalim na area. Kung doon po ay nasa 5 feet lamang, dito po ay inabot ng 11 feet. Aha. At ito po yung mountain na to ay connected po yan doon sa underground river. Kaya dito Itong bato na to. Yes sir, kaya dito din po yung pinaka-part ng malalim. Ayun. Then ito naman po yung aming mangrove boardwalk. 100 meters lang po yung layo. Gawa naman po siya sa bamboo tree. Yung kanyang lalim. Then, ito naman po yung malaking puno na pa-slide na po siya. Ito po yung century-old growth mangrove. Ito. Opo, ito po. Ayon po sa tree experts, yung edad po ng mangrove na yan ay umaabot ng 100 up to 200 years old. Aha. Then dito naman po sa kanang bahagi ng ilog, yung edad naman po ng mangrove na to ay nasa 40 up to 60 years old. 40 to Kung 50. napapansin din po natin, masyado pa po silang maliliit. Maliliit, oo, yes. Then ito rin po yung
klase ng puno na hardwood po sila. Mhm. Kaya number 1 po ito sa panggawa ng furniture, materialis pambahay, panggawa po ng uling. Panggawa ng uling. Yes, sir. Yung uling niya po is matagal matunaw. Aha. Then maganda rin po siya panggatong. Ganyan naman po yung mangrove na sama-sama po sila. Tinatawag po yun na family mangrove. Family ano? Family mangrove po. Family mangrove. Meaning iba-ibang species magkakasama sa isang lugar? Yes, sir. Pero sila din po yung types ng mangrove na nabubuhay sa brackish water. Kasi marami pong types ng mangrove na. Yung iba po nabubuhay rin sila kahit puro tubig alat lang. Sila po hindi talaga sila mag-survive sa puro alat lang or puro tabang. Kailangan po is mix talaga sila. Kailangan talaga, ito talaga ang environment nila. Yes, sir. Dito sir may bayawak. Ayun, sir, may bayawa. Sa Asan? taas ng kahoy. Sa taas po ng kahoy, sir. Taas ng Hindi po agad natin mapansin kasi kakulay rin po siya ng puno. Ito po. Saan siya? Yun, sir, Ito, oo, kulay kahoy siya. Opo. Ito sir malaki na sa kundi. Kabilang sanga. Ay, sa kabilang side po, sir, meron din pala. Saan banda? Yun po. Ayun siya. Malaki ba yan? Parang disim lang man yan, Lulu. Liitin siya na yan. Oo, ayan. Paano nag-change ng color din yan? Kung saan kumakapit sa ano? O talagang ganyan ang kulay Yan lang nila? talaga yung kulay niya sir. Ganyan lang po. Ganyan naman po yung may flower sa taas na maliliit yung dahon. Yun po yung wild orchid. Yung may bulaklak po na kulay po sa taas. Oo. Yung maliliit na yun, ano? Yes, sir. Then ito rin po yung breeding place ng mga isda. Yung nanggagaling, 2/3 po na isda na nanggagaling sa dagat, pumupunta po sila dito upang mangitlog. Then, Aha. kapag pumalaki na yung kanilang itlog, saka na po sila bumabalik patungong dagat. Safe po kasi yung kanilang mga eggs dito. Hindi po nakakain ng malalaking isda. Okay. Pero yung mga ibang hayop like yung mga ibon at saka yung hindi sila nagagalaw or hindi nila predator tong mga to kumbaga. Hindi Bawal din sila kulin sir. Bawal din po. Kaya malaya lang sila dito na gumagala. ayun. Ganyan naman po yung maliliit na oyster yung nasa ugat ng mangrove. Mm. Ayun. Meron din pong malalaki kaya lang po sa ilalim sila ng river. Then ito na rin po yung mga ugat ng mangrove, yung sumasala ng mga basura or sediment. Kaya po dito sa ating bansa ay napaka-strong po ng corals dahil po yun sa mga mangrove. Aha. Sila ang nagpo-protect ng corals. Yes, sir. Sila po yung nagiging filter ng mga sediments para po hindi na makarating sa dagat at masira yung ating corals. Ayun. Wala na, nahulog na. Hindi mo tinigilan yung dati niya. Bakit ang river na to, from saan siya nanggagaling palabas ng dagat? Yes, sir. From doon pa po sa Kabayugan. Bambua. Oo. Bambua hanggang papunta po. So kung ano man yung pollutant na ma-accumulate ng river palabas dito, siya ang bago dalhin sa dagat. Yes, sir. Siya po yung nag-filter. Ayun. Akala ko ang isang purpose ng bakawan is to prevent soil erosion. Yes, sir. Siya nag-hold ng Opo, lupa dito. yun na rin po. Otherwise, pupunta lahat sa dagat itong mga to. Yan na rin po sila yung Kung walang ugat ng mangrove. Kung wala yung mga mangrove na ito. Yes, sir. Kung wala po yan, maaari po yung nag-wash out na po to, nasira na yung river.
Para yung dagat sir, marumi siya. Oo, marami na po. Maglulusak-lusak, ano? Magkulay siya ng puti. Aha. Kaya kung may mapansin kasi isang lugar sir, yung dagat nila medyo blood. Oo. Wala yun silang mga mangrove doon sa ayun nila. Or probably may mangrove yung pero nasira na. Oh, nasira na sir. Ayun. Dirty yung paa mo. Dirty na. Then kung napapansin po natin sir, yung mga butas sa patay na puno na to, yun na po yung kinain ng woodworm or sunlock. Woodworm. Then hanggang dito na lang tayo. Ayan, sarado na yan. So, bali itong lahat na to mangrove forest, ano ha? Of course, natin sir. Dahil yung mga puno pa nakita ko sa likod ng mga puro mangrove pa rin yun, ano? Okay. Yes. Kasi tayo. Mm. Bangka, hindi ako din alam yung kalaw ng tita. Then ito naman po yung maliliit na puno. Yan na po yung seeds ng mangrove na kapag po nahulog sila diretso sa puti. Yung maliliit na yan ang umpisa, ano ha? Nakahanap po sila ng panibagong mangrove. Ayan. Then ito po pala yung pang-apat na types ng mangrove. Ito po yung busain. Then po yung dagtayan is ginagamit po pang kulay ng damit or pang-dye. Nakakain mo ng ano, ng fish. Nakikita mo yung fish na yun, oh. Nakikita mo ba yun? Wala. Ayun, ang daming fish. Oh, yun, oh. Ayun, oh, yun, oh, ang daming fish. Oh. Kita mo? Okay. Then yung height naman po ng puno na yan ay umabot ng 30 up to 25 meters. 30, 25.